So what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mega Vea Baliwag branch para sa update natin. Ngayong 2026, opo, naglabas po ng bagong motorcycle ang Yamaha. At ito nga po yung Yamaha Mio Gear S. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit ka bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos siya. Yamaha, let's go! Pag-start ng makina, rinig sa barangay. Yamaha ang dala, alam mong astig ang biyahe. Mio manoan mamex kahit Aerox na mabilis. Pagdating sa forma, kalaban ay napapahilis. Hatak ay swabe, parang hangin sa daan. Kahit traffic sa syudad, tuloy pa rin ang laban. Gasolina tipid pero lakas ng arangkada. Kaya bawat rider, Yamaha ang sigaw nila. Yamaha sa kalsada, kami ang bida. Headlight nakasilaw, parang tala sa gabi na. Kahit saan mapunta, walang kaba. Yamaha hanggang dulo, ito ang panata. Yamaha sa kalsada, kami ang bida. Headlight nakasilaw, parang tala sa gabi na. Kahit saan mapunta, walang kaba. Yamaha hanggang dulo, ito ang panata. Kurba sa bundok, kontrolado bawat So yun ang mga best, no, available na nga po dito ang Yamaha Mio Gear S. Okay, so ito yung bagong nilabas, new version at yung update para dito. Yung makina na ito ay katulad ng makina ng Fasio. Okay, so yung makina niya, pati hybrid, available na rin po dito sa may Mio Gear S. Gusto ko yung kanyang pagbabago para sa kanyang headlight. Mas maangas siyang tingnan. Mas ano siya, mas parang ang sungit ang dating niya. Diba? Tapos yung kanyang panel gauge is naka-digital pa rin naman tayo rito. Parang medyo nagbago rin yung muka dito. Okay, may USB charging port na rin tayo rito. May utility hook. Di susi pa rin naman to. Okay. So yung Gear S dito, ang ano niya, yung emblem niya parang dating sa akin sobrang premium. Okay. So yan, yung mga taillight natin, yung taillight natin dito, ibang-iba rin at yung lagay nung ating ano rito, yung bracket natin dito para sa grab bar, iba rin yung dating eh, no? So, ayan, meron na rin tayo rito, naka Blue 4, hybrid yung makina nito. Tapos, yung kanyang compartment, kita nyo naman yan, parang mas lumuwag siya compare dati. Tapos, meron na rin to, yung gas tank natin dito, ang linis tingnan. Papakita ko na lang din siguro sa inyo sa walk around. Pero upuan natin, para sa 5'2" na kagaya ko, abot ba ng 5'2" na kagaya ko? Dahil nga, yung gulong neto is 12 inches na rin. Katulad nung sa Pasio, 'di ba? Parang same height na rin sila. Dati kasi daw is 14. So, ngayon, 12 na. So, ayan. Parang ang gaan ng motor. Oh. Napakagaan ng motor. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Okay? Ang lapad ng upuan. Sobrang lambot din nito. So, upuan natin. Try natin. Sa 5'2" na kagaya ko. Oh! Mga ganito, pang beginner bike, pwede to sa mga kagaya ko na 5'2" yung height, tapos tingkayad pero hindi hirap. Okay, magaan yung motor. Sobrang gaan ng motor. So ingat tayo rito. May yung Pasio kasi talagang sasabi ko dahil nga hybrid yon is talagang may bubuga yung speed noon talagang yon. Yung gamit yon ni Kuya Boyet. Yung Pasio is talagang sumisibat talaga. So, tingin ko, isa rin to sa mga sisibat na 125 na pambato ni, ni Yamaha pagdating sa mga 125cc category. Napakagaan. Ang lambot ng upuan, sobrang lambot. Tapos, tingnan nyo naman, napakalambot ng kanyang shock. Diba? Kita nyo yan? So, ang lambot ng shock, i-rate natin siya ng 8.5/10. So sa likod naman, yan same rate lang din. Ganda nung ng suspension niya. So sa mga ganito is makapag tayo rito, makapag test ride, 'di ba? Pag mga ganitong motorcycle. Bihira kasi magpa-test ride si Yamaha. May bukod siyang event eh. Tapos mga exclusive lang na mga vlogger yung mini-invite nila doon sa event nila. So, yan. Sa tingin nyo, sulit nga ba yung kanyang presyo, yung overall looks niya? Para sa akin, panalong-panalo. Approve na approve yung bagong Mio Gear S. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo naman yan. Okay? So, center stand natin. Ang gaan ng motorcycle.
Pag center stand siya, sobrang dali lang din. Hindi ka mahihirapan kahit beginner ka pa lang na nagmomotor. Hindi ka ipapahiya nito. Hindi ka rin mahihirapan pagdating dito. Ayos, di ba? So ayun na nga, available na nga po dito ang Mio Gear S ng Yamaha. So available po yan sa may Mega Vea Baliwag. Puntahan nyo na lang dito. Meron silang tatlong unit. Papakita ko din sa inyo yung dalawa pa nilang kulay na nandun sa loob. Pero focus muna tayo rito. Walk around natin to. Ayos na ayos siya. So ayun na nga, dito sa kanyang front, may design siya na ganyan eh. No? Iba rin yung atake na ito eh. May mga lining din yan, may mga pa-curve na design. Rear brake lever tayo rito. Ayan. So, safety features. Pagbaba natin, syempre hindi mawawala yung gear na ano rito, no, na nilalagay sa gitna. May Mio gear din dito, may S. And then, advanced key system din tayo rito. Pero isa sa mga nagustuhan ko dito, yung pagbabago nung kanyang headlight. Ayan. Ang brusque kong tingnan, parang pinaliit na NMAX talaga eh. Diba? Tapos may mga sharp design. Dito yung kanyang signal light. Naka-bulb type pa rin tayo rito. Maganda yung design dito sa ilalim. Oh. May mga pa-smoke design eh. So, nandito yung kanyang busina. Yung ano niya, yung fender niya, bulky. Naka-telescopic fork tayo rito. Meron tayong mugs. Ganda rin yung design. May Mio gear din na nakalagay dito sa ilalim. Ang size dito sa harap ay 110/70 by 12. Ayan, Maxxis din yung kanyang brand. Kaya hindi ka tinipid dito ni Yamaha. Tapos napansin ko din may fender din pala dito sa likod. Ito yung fender nyo. Extension. Ayos ah. Tapos dito naman sa side, meron din tayo rito ang disc brake. Naka single pot caliper din tayo rito. Tapos meron din tayong malawak na gulay board. Ayan yung gulay board natin. Nandito yung kanyang battery, maganda yung design. Tapos extension ng paa, pwede kang tumapak dito. Mahilig kasi yung iba ng mga race. Ang tawag nila doon ay racing position dahil nga gusto nila nakalagay dito. Yung iba naman dito sa harap, extension. Ito na talaga to eh. 'Di ba? Yung iba kasi talaga ayaw nung parang nakahiga ka sa sofa or nakaupo ka sa sofa. Pero ayan, ito yung design niya. Meron pa rin naman tong foot pegs para sa angkas. Kaya sumasabay yung design niya rito sa side. Ito para may mga scratch resistance tayo dito, lalo na dito sa side na to. Ayan. Tapos may Mio gear. Ito yung emblem niya, ang premium. May S version siya dito. Tapos yung upuan, sobrang lambot ng upuan nito hanggang dito sa OBR natin. Tapos ang bilis din masara ng kanyang compartment. Ayan. Ito yung ating compartment. So may saluhan tayo ng gas dito in case na matapon. Ang linis lang tingnan dito. Yung ating bracket dito o yung grab bar, napaka-solid. Matte finish na kulay black. And then, dito naman sa side, yung ating, ito, mga battery natin. Ito yung size ng battery niya, maliit lang. Yung mga basic tools natin dito at yung ating side mirror. Ayan. May helmet hook din tayo rito. Lagayan ng mga basic tools, meron din dyan. Okay, so sa upuan niya, ito yung kanyang leather. Ayan, maganda yung leather na ginamit din dito. So, sa side din, naka-air-cooled din tayo rito. Yung tambucho niya, ay yung stylish nung kanyang cover. Pero ito yung pinakatambucho niya, ang taba. So naka-drum brake din tayo dito sa likod. Ang size din dito ay 110/70 by 12. Parang parehas din pala ng size nito. Ayan, yung drum brake niya. Okay? So dito rin yung design, no? Parang scratch resistance din dito. And then, ang gusto ko rin dito, yung itsura ng kanyang taillight. Binago rin nila, parang mas lumiit siya. Naging compact yung kanyang design. Signal light niya is bulb type, may reflector. Malapad yung ating fender dito, lagayin ng plate. Ayan. So dito sa side, naka monoshock din tayo rito, adjustable na rin yan. And then meron din tayong CVT dito na kamukha din nung ating Mio Passion. Okay, so same lang din sila ng design. So meron din tayo rito side stand kill switch. Ayan. So meron din USB charging port, cigarette type naman yan. So kailangan nyo ng extension or adapter. Tapos malawak din or malalim yung kanyang compartment. May utility hook din tayo rito. Yung susi, ito yung itsura. Ayan, ignition niya, may shutter lock din. And meron tayo rito side pocket. Ito,
ang mga barya, pwede rito. No? Medyo masikip lang yung side dito. Pero dito maluwag. Yung ating digital panel, ayan. Ang liit lang yung tsura dito. Tapos sa side niya, andito na yung mga details. Eh. Nandito yung kanyang engine check, pag naka-high beam, ayan. Yung speedometer niya, ito reset and select. Tapos meron din tayo ditong stop and start system. Hazard switch, on and off. Electric starter. Lever natin dito, malapad. Smooth lang din. Ating grip, makapit din. Tapos throttle, sobrang babaw. Meron din tayong high and low, signal light, busina. Ayan. Lever, ayan itsura natin dito. Malapad din talaga siya. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo ng Yamaha Mio Gear S? Okay, so pakita ko sa inyo yung dalawang kulay pa doon sa loob. Okay, so puntahan natin sa loob. Let's go. Dalawang kulay. Ayan, meron tayong kulay blue and then yung brown, matte finish. Ayan, so alin ang mas trip nyo? Ayan. O ito, itong kulay blue. Ibang-iba rin yung pagkakulay na blue na ito. Tapos yung gear niya rito na emblem is silver. Dito sa kulay blue. And then dito sa brown, kulay black. Tapos yung S niya is red. Ayan. So yan, puntahan nyo na lang dito sa may Mega Vea, Baliwag branch. Sa mga gustong bumili ng mga Yamaha unit, available sila rito. Yan, marami kayong mga bibili dito. Iba't ibang unit na ang Yamaha. Okay, so meron din silang Honda Click dito. Ayan, Honda Click. Okay, so ikot ko na lang din kayo dito para at least ibang vlog na yan. So yun, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng bagong Mio Gear S. Okay, so katulad na ito, puntahan nyo na lang dito sa may Mega Vea, Baliwag branch. So sana nakatulong tong video na to. So yun ang mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle ngayong 2026? Itong Yamaha Mio Gear S. So comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, dahil alam ko marami nang bumili ng ganitong motorcycle. Alam nyo naman yan, pag Yamaha, pag may nilalabas na bago, talagang yung mga Yamaha fans dyan, talagang bumibili agad sila. So marami na rin akong nalalaman or naririnig, lalo na dun sa mga pinupuntahan nating branch, at marami na rin naghahanap ng ganitong motor. So ayun nga po, available po dito sa may Mega Vea, puntahan nyo na lang dito. Sana nakatulong tong video na to at sana nakatulong yung presyo kung sulit nga bumbilhin. So comment nyo naman yan dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo nito. Okay, so makatulong tayo dun sa iba na gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan. Yamaha hanggang dulo, ito ang panata. Yamaha sa kalsada, kami ang bida. Headlight nakasilaw, parang tala sa gabi na. Kahit saan mapunta, walang kaba. Yamaha hanggang dulo, ito ang panata. Mula umaga hanggang gabi, tuloy ang biyahe. Yamaha sa puso, habang buhay nakasama. Since 1955, Yamaha mo. So ayun lang mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Saan mapunta, walang kaba. Yamaha hanggang dulo, ito ang panata.